ka-clover. Sa kultura at tradisyon, ang mga paniniwalang ito ay nag-iiba. Depende sa kultura at rehiyon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw at pag-asa sa darating na taon. Maraming mga paniniwala ang nakapalibot sa mga bagay na dapat iwasan sa pagsalubong ng bagong taon. Narito ang ilan sa mga karaniwang pinaniniwalaang malas gawin. Paglilinis. Ang paglilinis sa bisperas ng bagong taon ay sinasabing nagtataboy ng swerte. Ang paglilinis ay inuugnay sa pagtatapon ng mga magagandang bagay na maaaring dumating sa bagong taon. Ngunit kailangan naman talaga natin maglinis ng bahay bago sumapit ang bagong taon. Ngunit wag po sa araw ng bisperas. Siguro mga 3 or 2 days kayo maglinis ng buong bahay bago ang bisperas ng bagong taon para makaakit ng swerte. Number 2, pag-iyak. Ang pag-iyak sa bisperas ng bagong taon ay sinasabing nagdadala ng masamang sinyales at maaaring maging dahilan ng pag-iyak sa buong taon. Simbolismo ng mga emosyon. Ang pag-iyak ay kadalasang nauugnay sa negatibong emosyon tulad ng kalungkutan, pagkabigo o pagkawala. Sa konteksto ng pagsalubong sa bagong taon, ang mga negatibong emosyon na ito ay maaaring maiugnay sa mga hindi magandang pangyayari sa darating na taon. Pag-asa sa isang masayang taon. Ang bagong taon ay isang panahon ng pag-asa at pagbabago. Ang pag-iyak ay maaaring seen as a contradiction to this hope that one is carrying over emotions sa New Year. Sa madaling salita, ang paniniwalang malas ang pag-iyak ng bisperas ng bagong taon. Number 3, pagbabayad ng utang. Ang pagbabayad ng utang sa bisperas ng bagong taon ay sinasabing nagdadala ng patuloy na pagkakautang sa buong taon. Simbolismo ng pagsisimula. Ang bagong taon ay simbolo ng isang bagong simula. Ang pagbabayad ng utang ay maaaring makita bilang pagdadala ng mga problema mula sa nakaraang taon patungo sa bago. Paniniwala sa mga enerhiya. Ang mga utang ay maaaring maiugnay sa negatibong enerhiya. Ang pagbabayad ng utang sa simula ng taon ay maaaring seen as a way of carrying over this negative energy into the new year. Sa madaling salita, ang paniniwalang malas ang pagbabayad ng utang sa bagong taon. Number 4, pag-aaway. Ang mga pag-aaway at hindi pagkakaunawaan ay dapat iwasan sa bisperas ng bagong taon upang maiwasan ang mga problema sa buong taon. Bakit malas? Simbolo ng pagsisimula. Ang pag-aaway sa panahong ito ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya at makaapekto sa mga relasyon sa buong taon. Paniniwala sa enerhiya. Maraming kultura ang naniniwala sa pagkakaroon ng positibo at negatibong enerhiya. Ang mga away ay maaaring maglabas ng negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa mga tao at sa kanilang kapaligiran. Kaya malas ang pag-aaway sa bisperas ng bagong taon. Number 5, pagsira ng mga bagay. Ang pagsira ng mga bagay ay sinasabing nagdadala ng masamang kapalaran at maaaring magdulot ng mga pagkalugi. Narito ang mga dahilan kung bakit malas. Simbolo ng pagsisimula. Ang bagong taon ay isang simbolo ng isang bagong simula. Ang pagsira ng mga bagay ay maaaring seen as a negative start na magdadala ng maraming negative events to come through the year. Ang pagsira ng mga bagay ay maaaring maglabas ng negatibong enerhiya.
Pag-asa para sa isang mapayapang taon. Maraming tao ang nagnanais ng isang taon na puno ng kapayapaan at kaayusan. Ang pagsira ng mga bagay ay maaaring seen as a disruption to this peace, suggesting that there may be more choose to come. Number 6, pagkain ng manok. May mga kultura na naniniwala na ang pagkain ng manok ay nagdadala ng malas dahil ang manok ay kumakampay at maaaring magdulot ng ingay at kaguluhan. Ayon sa mga paniniwala rito, ang pagkain ng manok sa simula ng taon ay maaaring magdulot ng isang taon na puno ng kahirapan o isang kahig isang tuka. Narito ang ilang posibleng paliwanag kung bakit nagkaroon ng ganitong paniniwala. Pagkilos ng manok. Ang manok ay kilala sa kanilang pagkilos ng pagkalikot at pag-ukit ng lupa na maaaring maiugnay sa pagkawala ng pera o pagkakaroon ng mahirap na buhay. Simbolismo. Sa ilang kultura, ang manok ay maaaring may mga simbolismo na nauugnay sa kawalan ng swerte o pagkabigo. Pagkakahawig sa salita. Sa ilang wika, maaaring may magkakatulad ang tunog ng salitang manok sa isang salitang may negatibong konotasyon o nauugnay sa kamalasan sa isang partikular na paniniwala na nagresulta sa paniniwalang malas ang pagkain ng manok sa bagong taon. Ang mga paniniwala tungkol sa mga masamang gawain na nagdadala ng malas sa bagong taon ay kadalasang nakabatay sa kultura at mga lokal na tradisyon. Bagamat walang siyentipikong batayan ng mga ito, maraming tao ang naniniwala na ang pag-iwas sa mga sumusunod ay maaaring magdala ng swerte at magandang kapalaran sa bagong taon. Ang pinakamahalaga ay ang pagpasok sa bagong taon na may positibong pananaw at pag-asa.